apat na high school superstar binawi ang pirma sa UAAP Ateneo. Ito ang pinakamalaking decommitment sa UAAP. Tara at pag-usapan natin. Ito nga mga kapass break, noong June 2026 niyanig ng UAAP Juniors Basketball nang kumpirmahin ang biglaang pag-decommit ng apat na top high school stars ng Dabraa mula sa Ateneo de Manila patungong Lasal Zobel. Hindi ito ordinaryong lipatan ng eskwela. Ito ay isang malaking issue ng recruitment, tiwala at paninindigan. Ano nga ba ang tunay na dahilan sa likod ng malaking pag-alsang ito? Dito natin hihimayin ang buong detalye. Bakit nga ba naging malaking issue ito? Sina Maki Pellegrino, Matt Cayetano, GM Sanoria at Raizus Bahinteng ang itinuturing ng the future ng Ateneo Basketball Pipeline matapos nilang dominahin ang palarong pambansa para sa Davao. Silyado na sana ang kanilang paglipat sa Katipunan. Ngunit ang issue ay nag-ugat sa biglaang pagkawala ng tiwala ng kanilang mga magulang sa sistema at seguridad ng universidad. Ayon sa kumpirmasyon ni Davao Head Coach Jess Evangelio, nagkaroon ng matinding safety concerns ang mga pamilya ng mga bata. Sa halip na ituloy ang kanilang commitments, nagpasya ang apat na sabay-sabay na putulin ang ugnayan sa Ateneo program at lumipat sa kanilang arch rival na ang Lasal Zobel sa ilalim ni Coach Zian Nazario. Bagamat ang focus ay ang kanilang paglipat, hindi natin pwedeng ihiwalay ang mismong mitsa ng desisyong ito. Ang kalunos-lunos na sitwasyon ng kanilang kapitan at matalik na kaibigan na si Rene Bobet Baterbonia. Si Bobet na narekruto naman para sa college team ng Ateneo ay kamakailan lang na binawian ng buhay sa isang trahedya sa Aurora habang nasa isang team activity. Ang pagkawala ni Bobet ay nag-iwan ng matinding trauma at katanungan sa kanyang mga kasamahan sa Davao. Sa isang emosyonal na pahayag ni Matt Cayetano sa social media, sinabi nitong ang kanilang paglipat sa Lasal ay ginawa nila para kay Bobet, ang palayaw ng kanilang yumaong kapatid sa laro. Ang insidenteng ito ang tuluyang nagtulak sa mga magulang na bawiin ang kanilang mga anak dahil sa pangamba sa kaligtasan. Ang epekto nito sa UAAP Juniors landscape ay napakalaki. Para sa Ateneo Blue Eaglets, isa itong matinding dagok dahil nawalan sila ng apat na pre-built, may chemistry na at may elite level sa mga manlalaro na sana ay magdadala sa kanilang kupunan sa mga sumusunod na taon. Para naman sa Lasal Zobel, para silang tumama dito sa loto. Bakit? Ang pagpasok ng Davao Chosen 4 ay instant upgrade sa kanilang lineup. Mas lalo nitong pinapainit ang recruitment war sa pagitan ng dalawang pinakasikat na eskwelahan sa bansa, kung saan napanunayan ng mga pirma sa commitment letter pwedeng mabawi kapag kapakanan na ang mga manlalaro ang nakataya. Pero alam nyo ba kung gaano kalalim ang pagkakaibigan ng mga batang ito kay Bobet? Hindi lang sila basta magkakatrabaho o magkakasama sa court, sila ay magkakapatid ang turingan. Lumaki sila sa iisang court sa Davao, magkakasamang natuto at sabay na nangarap sa Ateneo de Davao University. Si Bobet ang kanilang naging pinuno at kuya sa loob ng hardwood. Nang makuha nila ang gintong medalya sa palarong pambansa, nangako silang magkakasama silang aakyat sa Maynila upang sakupin naman ang UAAP. Sabay nilang binuo ang pangarap na makita ang isa't isa na suot ang parehong jersey sa malaking entablado. Kaya naman nang mawala si Bobet, nawalan din sila ng saysay para sa apat. Pangarap nilang maglaro sa Katipunan. Para sa kanila, masyadong masakit at multo ng nakaraan ang makikita nila sa tuwing papasok sila sa training camp ng Ateneo nang wala ang kanilang kapitan. Ang paglipat nila sa Lasal ay hindi pagtalikod sa pangarap, kundi isang paraan upang protektahan ang kanilang emosyon at ituloy ang ligasiya ng kanilang pagkakaibigan sa isang bagong simula. Pinakita ng Davao Chosen 4 na sa huli ang basketball ay higit pa sa pangalan ng eskwelahan o sikat na jersey. Ito ay tungkol sa kapayapaan ng isip ng pamilya, protektahan ng sarili at higit sa lahat ang pagkakaibigan at tapat na pagmamahalan sa isa't isa. Papatuloy ang kanilang pangarap, ngunit sa pagkakataong ito suot na nila ang kulay berde at hindi na kasama ang kanilang kapitan na si Bobet Baterbonia. Ano ang reaksyon mo sa naging desisyon ng apat na manlalaro mula sa Davao? Naniniwala ka ba na mas makakatulong ito sa kanilang paggaling mula sa trauma? Comment mo na ang inyong opinion sa baba at huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Isali mo na rin ang follow mode para lagi kang updated sa bago nating mga upload. Peace out mga kapass break!